gusto kong maging honest kung ano yung mga pinagdaanan ko lately, kung bakit napunta ako dito sa message na to. And lahat kayo nakaka-relate at makaka-relate din sa akin. 'Di ba? Meron talaga tayong mga araw na sasabihin talaga natin na ay hindi well done yung aking performance. Ay hindi ako naging magaling, hindi ako naging maayos. Sabi natin hindi tayo naging faithful. Nalulungkot ako dahil hindi ko nagagawa yung dapat kong gawin at meron akong ginawa na hindi ko dapat gawin. At sometimes kapag ganun yung aking pakiramdam, ang nagiging antidote ko guys dun sa aking guilt, sa aking loneliness, ay laging tingnan yung laki ng pag-ibig ng Panginoon. Kapag lumalaki yung tingin ko dun sa aking mga mistakes, talaga ang remedy ko lagi dun, tingnan ko kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Panginoon. Na kasi lagi nating naririnig, no? Naggabar ko man ang ating mga kasalanan, ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon at ang pagpapatawad niya ay kasing lawak ng karagatan, di ba? Na hindi talaga kayang humigit yung ating mga pagkakamali dun sa pagmamahal ng ating Panginoon. We realize our mistakes and natututo tayo dun para hindi natin magawa. Pero bakit kaya ganun, no? Pag sa panahon na tayo ay down, mas doon natin nare-realize kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Panginoon. No? Kaya nauwi ako rito sa aking Bible study na to na gusto kong i-share ngayong gabi. Jesus loses, we win. At sabi ko nga, antidote ko to doon sa point na parang hindi ko na mapatawad yung sarili ko kasi parang sunod-sunod yung pagkakamali na nagawa ko. Pero again, my remedy, my antidote was to look up to Jesus. Mas makita ko na mas malaki yung pag-ibig niya at pangunawa niya. At yung ating subtitle is What Jesus Gave Up, We Gained Forever. Siguro dahil nung mahal na araw, no, ay nagkaroon tayo ng 7 last word. Na-appoint ako dun sa isang word para i-discuss. So parang talagang lately, marami akong mga bagong nakita mula dun sa kasaysayan nung si Jesus Christ ay pinahirapan at namatay at muling nabuhay. At ang sarap lang talagang balikan, guys, no? At dito sa pag-uusapan natin, guys, magbibigay ako ng 3 bagay na naging losses ni Jesus Christ. Mga bagay na sabihin na natin, ay talo talaga si Jesus Christ dito. Ay merong i-give up si Jesus Christ. Ay meron talagang, kamalasan talaga tong naranasan ni Jesus Christ. But he was intentional dito sa mga losses na to. At itong mga losses na to, guys, yun ay naging pakinabang natin. Okay? At diretso na tayo para mas maintindihan niyo yung mga losses ni Jesus Christ na naging gain para sa atin, no? Mag-umpisa tayo rito, guys, sa una nating verse sa John chapter 14, verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso. Gusto ko lang guys basahin natin, no, sa English, sa New King James Version. Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Very famous itong verse na to at lagi itong ginagamit na verse kapag ang pinag-uusapan ay kapayapaan. Na ang kapayapaan ay nagmumula sa Panginoon, no? At yung kapayapaan na yun, guys, ay nakakatulong yun, kung mababasa niyo dyan, ang kabaliktaran ng kapayapaan ay bagabag na puso at takot. At kapag tayo ay may kabagabagan at kapag tayo ay natatakot, ang kailangan talaga natin ay kapayapaan. Pero guys, tingnan, gusto kong makita nyo rito, yung word na kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. 2 verb yung nabanggit natin dito na gusto kong pansinin natin, no? Sabi ng Panginoon, iniiwan ko yung aking kapayapaan sa inyo. Ibinibigay ko ang aking kapayapaan sa inyo. Kaya yung una, guys, na give up ng Panginoon na naging pakinabang natin na gusto kong pag-usapan natin is His peace. Jesus gave up His peace. Hindi nyo ba napansin, guys, yung word na Jesus leaves His peace?
iniiwan niya yung kanyang kapayapaan. Ibinibigay niya yung kanyang kapayapaan. Hindi ko to dati napapansin, pero nung intentional akong naghahanap sa Lord ng remedy para dun sa aking kalungkutan, I found this verse and nagkaroon ako ng ibang understanding. Ito yung gabi na siya ay huhulihin na, bubugbugin na siya rito, magdamag niyang pagdadaanan guys, yung panlilibak, alam niyo yung pagmamak ng mga pari, yung mga galit sa kanya, bubugbugin siya nito. Guys, hindi siya baby face nung siya ay nung dinala siya kay Herodes saka kay Pilato. Hindi, sabi ng Bible scholars, basag na yung mukha niya, duguan na siya. At malamang mabaho na siya kasi dinuduraan siya ng mga tao. Hinahampas siya ng mga tambo bago pa siya dumarap kay nila Pilato at kay nila Herodes, bago pa siya hatulan ng kamatayan. Yun yung pinagdaanan niya nung gabing ito. At itong gabing ito guys, hindi to surprise kay Jesus Christ. Kasi itong John chapter 14 na sinasabi natin, ipinapaalam ulit ng Panginoon. Hindi niya first time ipinaalam sa kanyang mga alagad na kailangan siyang magdusa. At itong mga sinasabi niya sa kanyang mga alagad, inihahanda niya yung kanyang mga alagad para dun sa pagkakataon na si Jesus Christ ay pahihirapan. At makikita nila yon kung paano siya pahihirapan. Pero alam nyo, itong si Jesus Christ, maghihirap ng mga oras na to, ang kanyang ibinibigay ay yung kanyang kapayapaan. Guys, ito yung gusto ko maintindihan ninyo mamaya para mas mapatunayan ko sa inyo. Yung pagkakasabi ni Jesus Christ na iniiwan ko, Jesus leaves His peace, iniiwan ko sa inyo yung aking kapayapaan. Guys, naniniwala ako, imagine niyo yung kapayapaan, it is like an object, as in totoong object siya. Halimbawa, meron kang cellphone, isa lang yung cellphone mo, at meron kang pupuntahan, at halimbawa ang gagawin mo ay lalangoy ka, kaya hindi mo pwedeng dalhin yung cellphone mo, kaya sasabihin mo dun sa kasama mo, ito yung cellphone ko, iniiwan ko sa'yo. Okay? Kapag sinabi natin iiwan ko sa'yo, pwede ko yung balikan. At pwedeng sabihin ng Panginoon, iiwan ko sa'yo yung kapayapaan ko. Pero mamaya, after kong magdusa, kukunin ko ulit yan. Hindi eh. Sinundan ng Panginoon na ibinibigay ko sa'yo. Ibinibigay ko sa inyo yung kapayapaan. Hindi lang niya iniwan. Ibig sabihin guys, wala siyang peace na dala-dala. Iniwan niya. At hindi lang niya iniwan para balikan. Ibinibigay niya yun. Baka naman nag-share lang ang Panginoon ng kapayapaan. Meron pa rin kapayapaan ng Panginoon. Mamaya guys, ipapakita ko sa inyo kung sino si Jesus Christ nitong gabing ito after niya ibigay yung kapayapaan niya. Pero again, inire-ready niya at pinapayapa niya yung kanyang mga alagad dun sa araw na mamamatay siya at dun sa araw na pahihirapan siya. He gave peace at the moment he needed peace the most. Can you imagine that, mga kapatid? Ang maghihirap si Jesus Christ, pero siya pa yung nag-aaliw, siya pa yung nagpapalakas, siya pa yung nagbibigay ng kapayapaan doon sa mga taong makakasama niya. Alam ng Panginoon na mararamdaman at mararanasan din ng mga alagad. Hindi man sila yung pahihirapan, pero their heart would be troubled. They would feel fear. Lahat sila ay matatakot, lahat sila tatakbo at iiwasan nila dahil madadamay sila if they will stick with Jesus Christ. Kaya iiwan sila ng ating Panginoon. Pero again, guys, ibinigay ng Panginoon yung kapayapaan. Tingnan nyo guys itong susunod na natitingnan natin. This is what He felt after leaving His peace. May papakita ko sa inyo guys Nung araw na ibinigay ng Panginoon, sinabi niya, iniiwan ko sa inyo, ibinibigay ko sa inyo ang aking kapayapaan. Yung kapayapaan na hindi kaya ibigay sa inyo ng mundo. Grabe no? Yung kapayapaan daw na hindi kayang ibigay ng mundo, hindi mo ito makukuha sa iba. Sa akin mo lang ito makikita. Guys, alam natin na ang Panginoon nagbibigay ng kapayapaan. Pero this time, gusto ko lang makita ninyo na nung pagkakataon na to, hindi lang nag-share ang Panginoon ng kapayapaan. He gave up. Ibinigay niya talaga. Walang natira sa kanya noong mga oras na to. Basahin natin. Sinabi niya sa kanila, ako'y lubhang nalulungkot
hanggang sa kamatayan. Manatili kayo rito at manatiling gising. Ito guys, yung nag-pray na siya sa Gethsemane. Paglakad niya sa malayo-layo, siya'y nagpatira pa sa lupa at idinalangin na kung maaari ay makalagpas na sa kanya ang oras. Tingnan niyo guys ha, ito yung Jesus Christ na payapang-payapa kanina. Payapang-payapa at pinalalakas yung loob ng kanyang mga alagad. Grabe, binibigyan niya sila ng assurance na for good to. Pangit yung makikita nyo pero maganda ang magiging resulta nito. Pero nung time na siya na mag-isa, guys, ito yung nararamdaman niya. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, yung kapayapaan, this time, hindi lang nag-share ang Panginoon. Hindi siya, meron siyang 1 million piece at binigyan lang niya ng tigi-tigi sa yung kanyang mga alagad. At meron pang natitira sa kanya. No, naniniwala ako nung sinabi ng Panginoon, I leave my peace with you. I give my peace with you. Dahil meron siyang inalis, meron siyang i-give up. Naniniwala ako guys, na kailangan at gusto ni Jesus Christ maramdaman ng lubos. Kasi guys, kung meron siyang kapayapaan, hindi siya magiging troubled. Hindi siya magkakaroon ng fear. Pero this time, guys, hinubad niya para talagang maramdaman niya yung fullness ng paghihirap na kailangan niyang danasin para sa kaligtasan nating lahat. Guys, gusto kong basahin sa inyo sa ibang version. Sa ASND, guys, ganito yung halos katumbas nung naramdaman ni Jesus Christ. Sinabi niya sa kanila, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Asan yung kapayapaan na binigay mo? Jesus Christ, asa na yung Jesus Christ na natatandaan nyo nung nakasakay sila sa bangka? Dumadaan sila sa malakas na bagyo. Takot na takot yung kanyang mga alagad na kasama niya sa bangka, pero siya natutulog. Yun yung kapayapaan na meron si Jesus Christ na ibinigay niya, i-give up niya, iniwan niya sa kanyang mga alagad. Why? Kasi mas naniniwala ang Panginoon, mas kailangan niya yung kapayapaan. Kasi ako, kahit anong mangyari, matatapos ko to. Pero kayo, alam ko, your heart will be troubled. You will feel fear. Pero kailangan niyo ng kapayapaan na nagmumula sa akin. Amen? Pero guys, alam nyo, nung si Jesus Christ ay muling nabuhay, guys, mapapansin nyo kung babasahin nyo guys yung mga istorya nung si Jesus Christ ay muling nabuhay, alam nyo, namumutawi sa kanya, peace be with you. Grabe, kapayapaan pa rin yung ibinibigay ng ating Panginoon. Babasahin natin sa John chapter 20, verses 19 to 22. Alam niyo guys, si Jesus Christ, nung siya ay muling nabuhay, hindi siya laging kasama ng kanyang mga alagad. Actually, paano lang siya, pasulpot-sulpot lang si Jesus Christ. At minsan, kapag nakakasama nila si Jesus Christ, hindi pa nga nila nakikilala. Parang nag-iibang anyo pa si Jesus Christ. Every time nag-a-appear si Jesus Christ sa kanila, ito lagi yung sinasabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Basahin natin sa John chapter 20, 19 to 22. Nang takip silim na, ang araw na yon, nagsama-sama ang mga tagasunod ni Jesus, ikinandado nila ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Verse 20, pagkasabi niya nito, ipinakita niya ang sugat sa mga kamay at tagiliran niya. Labis na natuwa ang mga tagasunod nang makita ang Panginoon. Verse 21, muling sinabi ni Jesus sa kanila, sumainyo ang kapayapaan, kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay sinusugo ko rin. Verse 22, pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin niyo ang banal na spirito. Napansin niyo guys, nung ang Panginoon ay muling nagpakita sa kanila, after He overcome yung death, after na ma-overcome ng Panginoon yung torture na ipinaranas sa kanya ng mga tao, He returned victoriously at ang namumutawi sa Panginoon sa kanyang mga alagad, kapayapaan ang sumainyo. Pero guys, mapansin niyo dun sa binasa natin, hindi lang siya nagbigay ng kapayapaan once. Nabasa niyo yun? At muli niyang sinabi, after niyang sabing sumainyo ang kapayapaan, after nun, muling nagsabi ang Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. But this time, He has unlimited
peace to give away. Amen? For a while, bilang tao, iiwan ko sa inyo yung kapayapaan. Yung kapayapaan na galing sa banal na Espiritu, ibinigay ng Panginoon. Kahit mas mahirap yung pagdaraanan niya, sige, mas kailangan niyo yung kapayapaan ko na galing sa banal na Espiritu. Pero nung ang Panginoon ay nag-glorify na, guys, after niyang magtagumpay, guys, unlimited na yung peace na kayang ibigay ng ating Panginoon. Ano yung unang naramdaman ng kanyang mga alagad? Tuwang-tuwa sila nung nakita si Jesus Christ. And guys, ganun din ang Panginoon sa atin. Pero isang bagay na sinabi sa akin ng Panginoon, sometimes wala tayo nakikita, pero God is working behind us. Alam mo yun, na minsan, meron tayong gusto Minsan, hindi tayo payapa kasi ang gusto nating makakita tayo ng bangka kasi nandun tayo sa dagat. Pero hindi tayo mapayapa kasi wala tayong nakikitang bangka. Pero hindi natin alam, sa likod natin, ginagawa ng Panginoon yung barko na sasakyan natin. Pero hindi tayo mapayapa kasi wala tayong nakikita. Amen? Pero ito yung kapayapaan na ipinaunawa sa atin ng Panginoon. Na ang Panginoon, after niyang tapusin yung kanyang ginagawa, then na-realize ng kanyang mga alagad at doon nila naramdaman yung lubos na kagalakan. Noong una, hindi nila maintindihan bakit namatay si Jesus Christ, bakit nawawala yung bangkay ni Jesus Christ, kahit punong-puno na sila ng turo ni Jesus Christ. Ang totoo, talagang nabagabag yung kanilang mga puso. Buti na lang, yung kapayapaan ng Panginoon iniwan niya sa kanila. Para pagdating ng ating Panginoon, yung kapayapaan, lubos na magpapaligaya sa kanila. Pero guys, bago to maranasan ng kanyang mga alagad, sobrang sakripisyo ang ginawa ng ating Panginoon. Mga kapatid, if you need peace, huwag mong hanapin yung kapayapaan sa pamamagitan na makikita mo yung gusto mong makita. Kung wala kang nakikita ngayon na gusto mong makita, always remember, kung sa Panginoon ka lumapit, tandaan mo, may ginagawa ang Panginoon behind you. Merong ginagawa ang Panginoon na hindi mo lang nakikita ngayon, pero pagtiwalaan mo ang Panginoon. Amen? Pagtiwalaan mo siya. O mamaya magpe-pray tayo guys. Tanggapin mo yung kapayapaan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Pero this time guys, unlimited na yung peace na kayang ibigay ng ating Panginoon. Amen? Guys, pangalawa, na naging loss ni Jesus Christ, na naging forever gain nating lahat. Mabasa natin sa Matthew chapter 27 verse 34. Natatandaan nyo guys, nung pinainom nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo, pero nang matikman ito ni Jesus ay hindi niya ininom. Diba, nung si Jesus Christ, pasan-pasan na niya yung cross, hinahampas siya, naglalakad siya, habang pasan niya yung cross, papunta dun sa Golgotha kung saan siya ipapako. Merong mga concerned citizen dun na mga Hudyo, for sure babae ito, kasi babae daw usually ang gumagawa ng mixture na to. Inalok niya ng inumin si Jesus Christ. Hindi tubig yung ibinigay niya, kundi alak na hinaluan ng apdo. At ang purpose guys, kung bakit niya to ibinigay ay tradition ito guys, at ito ay mixture para mamanhid guys yung pakiramdam ng taong sinasaktan at ipapako sa krus. So ito ay mixture para ma-minimize yung pain. At concern yung taong yun kay Jesus Christ dahil naaawa siya dun sa hirap na pinagdadaanan ni Jesus Christ. Pero guys, sabi dun sa binasa natin, ni-reject ng Panginoong Jesus. But Jesus rejected it because He wanted to experience all the pain. Guys, ito yung isang loss loss ni Jesus Christ na naging victory natin. Jesus embraced the pain of crucifixion. Pansinin niyo, kanina, kailangan niya yung kapayapaan. Bakit? Kasi mahirap yung pagdadaanan niya. At this time, pwede rin at kaya rin ng Panginoon. Hindi naman niya kailangang uminom ng pampamanhid kasi kaya niyang gawin yun dahil He is powerful. But lahat ng tulong na pwede niyang matanggap, guys, lahat yon hindi tinanggap ng ating Panginoon. He gave them up. He rejected them all. Why? Kasi talagang gusto ng Panginoon fully, 100% bilang tao maramdaman niya yung sakit
at yung hirap na dadanasin ng isang taong kagaya niya. Pero alam nyo guys, kung ano yung naging gain natin dito sa mga sugat at mga sakit ng ating Panginoon, alam nyo, sabi ng Biblia guys, whenever na pinag-uusapan nila yung mga sugat ni Jesus Christ, ito pala ang ibig sabihin nun. By His wounds, we are healed. Amen? Guys, alam mo yun, because yung palang sugat na natatamuhin, yung palang sugat na tatanggapin ni Jesus Christ, it is for our healing. Amen? At hindi lang tayo nangangailangan ng healing para sa ating mga physical sickness. Yung kasalanan, sickness din yun guys. Yung takot, sickness din yun. Yung ating yung wala tayong peace of mind, sickness din yun. At guys, gusto ng Panginoon malubos yung tulong na ibibigay niya sa atin. Kaya ang ibinigay niya at ang tinanggap niyang sugat at sakit, hindi kailangan binabawasan. Bakit? Para malubos din ng Panginoon yung kagalingan para maibigay sa ating lahat. Iba tayo, minsan, bilhin na tayo ng mura kasi ito lang yung budget natin. Kasi minsan, di ba, minsan pinipili natin, yung mura na lang. Pero guys, si Jesus Christ, hindi siya, sige, pwede na yan. Kahit mura, pero yan rin naman yung kailangan nila. No, di. Dahil it is about our healing. Hindi nagsettle ng Panginoon dun sa cheap. Nagsettle ang Panginoon dun sa pinaka-expensive. Okay? Sugat ko ang magpapagaling sa inyo. Pues, yung buong sakit kailangan kong maramdaman. Bakit? It is for your healing. Amen? Grabe ang Panginoon, no? Guys, sabi sa Isaiah chapter 53, verse 5, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Sabi pa sa 1 Peter chapter 2 verse 24, si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Amen? Yes, He rejected all the help na pwedeng makaminimize ng kanyang pain, but Jesus embraced the pain. Bakit? It is for our healing. Amen? Guys, ngayon ba magdududa ka pa rin sa Panginoon na gusto kanyang bumuti, na gusto niyang umayos ang buhay natin? Guys, kung meron ka mang doubts, dahil wala kang nakikita, dahil hindi mo na-feel yung mga gusto mong maramdaman, guys, don't forget, lahat ng hirap tiniis ng Panginoon para tayong lahat ay gumaling. Yang kahirapan, sakit din yan na gusto tayong pagalingin ng Panginoon. Yang mga kahinaan natin, yan ay mga sakit na gusto tayong pagalingin ng Panginoon. That's why He embraced all these pains. Amen? Pangatlo guys, last na gusto kong ipakita sa inyo na mga losses ni Jesus Christ na naging forever gain natin. Balikan natin yung sinabi dun sa Mark chapter 14, yung sinabi niya na para akong mamamatay, di ba? Para akong mamamatay dahil sa kalungkutan. Guys, tanungin natin, bakit kaya nalungkot ang Panginoon? Bakit kaya siya natakot? Is it because the pain will be severe? Kung ito yung kinakatakot ng Panginoon, tinanggihan niya nga yung di ba? Yung pampamanhid na ibinibigay sa kanya. So malamang hindi ito tungkol doon. Is it because his disciples will leave him behind? Hindi kaya siya nalulungkot dahil alam niya yung kanyang mga alagad ay iiwan siya? Kaso nga lang, sabi ko nga, alam niya na yun. Kaya niya nga ibinigay yung kapayapaan kasi alam ng Panginoon, aalis sila. So, for sure, hindi ito yung ikinalulungkot niya. But this is something I'm sure of kung bakit nalulungkot ang Panginoon is because He will be separated from His Father. For the first time, guys, for the first time, ito yung mararanasan ni Jesus Christ. Kaya siya mamamatay sa lungkot. Kasi for the first time, mahihiwalay siya sa tatay niya.
Kasi guys, yung relationship ng Panginoon, sabi niya sa kanyang mga alagad, tinuturo niya, ako at ang Ama ay iisa. Guys, ganun ka-close yung relationship nila. They are inseparable. Pero guys, papakita ko sa inyo na may isang eksena na si Jesus Christ ay nahiwalay sa kanyang tatay. Sabi sa Mateo chapter 27 verse 46. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? For the first time, guys, nagkaroon ng malaking gap between Jesus and his Father. Nagkaroon ng separation. And guys, ito yung naniniwala ako na kung bakit lungkot ang Panginoon na halos ikamamatay niya dahil never pa niyang naranasan yung mahiwalay sa kanya. But guys, pinili ng Panginoong Jesus. He was forsaken by his own Father. Amen? Pinabayaan siya. Balikan natin guys yung kanyang sinabi. At nang malapit na ang oras na ikasyam ay sumigaw si Jesus nang may malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Guys, kung papansinin ninyo, itong sinabi ni Jesus Christ, first time niya na tinawag ang kanyang Ama na Diyos ko at hindi Ama. Because for the longest time na nagtuturo ang Panginoong Jesus tungkol sa panalangin, tungkol sa kanyang tatay, ang tawag niya ay Ama. Pero this time guys, nawala na yung karapatan niya bilang Ama. Kaya ang tawag na niya sa kanyang Ama, naging Diyos ko. Alam nyo, naging pangkaraniwang tao na lang si Jesus Christ. Alam nyo kung bakit? Kasi guys, yung kalagayan nating mga tao, hindi nga tayo karapat dapat tumawag sa kanyang Ama. Pero dahil ipinagpalit ni Jesus Christ, guys, yung posisyon natin, nakipagpalit ang Panginoong Yesus. Ngayon tayo na dating hindi anak ng Diyos, mga naging anak tayo ng Diyos. At ang Panginoon na anak ng Diyos, He was forsaken by His own Father. Papakita ko sa inyo yung difference guys ha. Every time na nagtuturo ang Panginoon tungkol sa panalangin, lagi ang ina-address niya sa Panginoon ay Ama. Kaya manalangin kayo ng katulad na ito, Ama naming nasa langit. Diba? Ama ang tawag niya sa Panginoon. And guys, nung siya ay nakapako sa krus, yung unang-unang sinabi niya, unang-unang prayer ng Panginoon, sabi sa Lucas 23 verse 34, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman na kanilang ginagawa. Gets? Guys, but this time, nung nandun na siya, yung malapit na siyang mamatay, naramdaman ni Jesus Christ, ito na yung kinatatakot ko. Pinabayaan na ako ng tatay ko. Yung paningin ng Panginoon na dating nakabantay, tuwang-tuwa kay Jesus Christ. Alam niyo guys, nung binautismuhan sa tubig si Jesus Christ, alam niyo sabi ng Ama, narinig nila yung tinig ng Ama sa langit na ito ang anak ko na lubos kong kinalulugdan. At sabi na talagang may affirmation na galing sa Diyos na blessed ako dito sa anak kong to. Pero guys, for the first time, nung nakapako si Jesus Christ, habang punong-puno siya ng sugat, hirap na hirap siya sa kanyang pinagdaraanan, inalis na ng Panginoon yung kanyang tingin. Bakit? Kasi lahat na ng kasalanan ng tao na kay Jesus Christ na. At hindi na siya kayang tingnan ng Diyos dahil sa mga kasalanan na kanyang pasan-pasan. Pero tayo mga tao, dahil yung kasalanan natin ay na kay Jesus Christ na, yung mata niya na dating na kay Jesus lang, na ibaling sa atin. Amen? He chose to be forsaken, guys. Pinili niyang madedma, pinili niyang maitsepwera. Pero lahat ng yun, guys, para sa atin. Dahil tandaan natin, napalayo si Jesus sa kanyang Ama para mapalapit tayo sa Kanya. Sabi sa Colossus chapter 1, verse 19 to 22, sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo, at sa pamamagitan ni Kristo, ipinagkasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Tingnan niyo guys, verse 21, noong una ay malayo kayo sa Diyos, at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip.
at mga gawa. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maihaharap na kayo sa kanya na banal, malinis, at walang kapintasan. Guys, maybe you feel na parang, bakit hindi ako ang pinipili niya? Bakit iniwan ako nito? Bakit mas gusto nila siya? Bakit ako ipinagpalit? Guys, if you are feeling that way, always remember, Jesus was forsaken para piliin ka ng Panginoon. Amen? Huwag kang magsettle na kailangan lahat ng taong gusto mo, ikaw ang pipiliin. Kahit hindi ka gusto ng lahat ng gusto mo, ang mahalaga, gusto ka ng Panginoon. At ang Panginoon, ang pansin ng Panginoon, ang pinakamahalagang pansin na pwede mong matanggap, kapatid. Kaya, if ever you felt lately, no, na parang echepera ako, hindi ako in sa kanila, parang ba't hindi sa akin napunta yung position, bakit hindi ako yung napili? Mga kapatid, I want you to find joy. I want you to find peace right now, na kahit hindi ikaw ang gusto nila, pero gusto tayo ng Panginoon. Ay, salamat sa Panginoon. Kaya guys, yung kapayapaan na iniwan ng Panginoon, yung sakit, yung sugat na talagang tinanggap at ninamnam ng ating Panginoon, at yung iniwan siya ng kanyang Ama, lahat ng yun, mga kapatid, ito lang yung naging resulta nito kay Jesus Christ. Jesus can fully sympathize with us. Ngayon, guys, lubos tayong naiintindihan ng Panginoon. Alam mo yun, yung parang, okay, kailangan tao ako, kailangan buong tao akong mararanasan lahat ng ito. Walang tulong galing sa langit. Kailangan pagdaanan ko to bilang tao. Bakit? Ang gusto niya, maintindihan niya tayo bilang mga tao. Para, mga kapatid, ay, kagaya doon sa tinasabi ko sa inyo kanina kung bakit ako nauwi dito. Kasi I felt yung guilt, feeling ko parang na-disappoint ko ang Panginoon. Pero grabe, hindi ko naiintindihan na hindi naman ine-expect ni Lord maging perfect ako everyday. Naiintindihan niya ako. Tingnan nyo guys bakit niya tayo naiintindihan doon sa ating mga pagkukulang, kahinaan? Kasi naging tao siya. Amen? Kaya pinili niyang maranasan lahat ng yun para maintindihan talaga tayo ng Panginoon. Sabi sa Hebreo chapter 2, verse 17 to 18, napakaganda nito guys. Ito ang dahilan kung bakit kinailangang magkatawang tao ni Jesus, upang maging katulad siya ng mga kapatid niya sa lahat ng bagay. Tayo yung mga kapatid niya. Sa ganoon, siya ay magiging punong pari nila na maawain at tapat, na makapaghahandog sa Diyos para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. Verse 18, at dahil siya mismo ay nakaranas ng paghihirap ng tinukso siya, matutulungan niya ang mga dumaranas ng tukso. Grabe, no? Hindi siya yung akala natin, minsan ang tingin natin sa Diyos na pag tinutukso ka ang Panginoon, nang lilisik ang mga mata mo. Sige, magkamali ka. Iiwan kita, pababayaan kita pag pinili mo yung tukso na yan kaysa sa akin. Pero hindi Ang Panginoon, kapag natutukso ka, ang tingin ng Panginoon sa'yo para ka inaalok, you need help? You need my help, son? You need my help, daughter? Andito ako, tutulungan kita. Hindi ako nag-aantay sa'yo na parang pulis na kapag nagkamali ka ay iiwan kita. No. Doon pa lang, sa tukso pa lang, nandun na ang Panginoon. And if ever man, mga kapatid, nag-give in tayo doon, ito pa rin ang Panginoon. Sabi sa Hebreo chapter 4, verse 15, nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin. Grabe, no? Dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Kaya tingnan mo, ito yung invitation niya, guys. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Alam nyo, dami kong binuo na ng mga synonyms dito sa title natin. Jesus loses, we win. At sabi nga doon sa ating subtitle ay, what Jesus gave up, we gain forever. Pero guys, marami pa akong dinagdag dyan. He emptied himself
then we were filled. No, totoo yun. Naubos ang Panginoon para tayo mapuno. Hallelujah. At ito pa, isang maganda guys. The price He paid, the prize we received. Amen? Yung presyo na kanyang binayaran para sa atin, premyo yun. Kahit mahal yung binayaran ng Panginoon, naging premyo para sa atin yan. And lastly guys, Jesus let go so we could hold on. Lord, I can't find any word, Lord. Kasi feeling ko yung salitang thank you ay understated. Parang kulang yung salitang salamat, Lord. Kulang yung salitang thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Yung kamatayan ninyo, Lord, yung journey nyo patungo dun sa cross. Ang dami, ang yaman-yaman, Lord, kung iisa-isahin namin at kung talagang palalalimin namin ang pansin namin, Lord. Napakaganda, napakasarap balikan na you gave up your own life para kami, Panginoon, ay magkaroon ng buhay, O Diyos. Buhay na may kasaganaan. Kaya maraming po salamat. Lord, I pray para sa mga kapatid ko. Ano man na kanilang pinagdaraanan po nitong mga nakarang araw. Sila man ay takot, bagabag, o baka meron sila matinding kabiguan na naranasan, Lord, na binigo sila ng mga taong mahal nila. Payapain niyo po, Panginoon, ang kapatid kong to. At patuloy may ipaalala sa kanila na iiwan kami ng mga taong mahal namin. Yung mga taong mahalaga, iniingatan namin, pwede talaga silang mawala. Pero ikaw, di ka mawawala, Panginoon. You will forever with us. Di nyo kami iiwan, di nyo kami pababayaan. Kaya Lord, I pray na kung meron po ako mga kapatid na nararamdaman nila, hirap na hirap sila, parang wala nang pag-asa, Panginoon. Lagi mong ipaalala, lalo na po sa gabi ito, ipaalala mo sa kanya na pinapasan mo siya. Sa panahon na hindi na niya kaya, na hindi namin kaya, Lord, ikaw ang pumapasan sa amin, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. I pray, Lord, na itong mga salitang ito ay nagdala sa amin ng panibagong pag-asa, ng panibagong lakas, ng panibagong sigla, Panginoon. At magpapatuloy kami, Lord. Magpapatuloy kami. Hindi kami tatalikod sa aming pananampalataya. Alam namin, Lord, na malayo na yung aming narating at magpapatuloy kaming nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito, sa inyong mga salita. Ito po aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.